Hindi, wala. Mabilis itong tumayo at kinuha ang pinagkainan nito. Kumaripas ito ng takbo papunta sa kusina. Napahalakhak na lamang ako. Tama nga ang hula ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Hindi kasi ako nagpuyat dahil mabilis ko na lamang natapos ang sinulat ko kagabi. Nagilamos lamang ako at nag-toothbrush. Basta ko pinuyod na lamang din ang aking mahabang buhok na hindi gumagamit ng suklay. Dumiretso ako ng kusina at nagsimulang maghanda para sa almusal. Kumuha ako ng 4 na itlog para gawin itong sunny side up. Nagprito ng tuyo at meatloaf. Nagsaing na rin ako sa rice cooker. Heavy breakfast. Nagpakulo na rin ako ng mainit na tubig at saktong patapos na ako nang bumaba si Hana na ngayon ay papasok na sa school. Kasunod nito si Grace na mukhang aalis na rin. Oh, mga madam, eksaktong pagbaba nyo kakain na tayo. Napangisi si Hana. Si Grace naman ay mahinhin na tumatawa. Sabay kaming umupo at kumain. Nagkwentuhan ng kung ano-ano. Sa bahay nila tito ako uuwi mamaya, Aryan. Kaya huwag mo nang damihan ng pagluluto mo ng dinner. Ani Grace. Grace, sino naghatid sa'yo kagabi? Tumingin si Hana kay Grace. Napataas ang kilay ko. May naghatid sa'yo? Si Lester ba? Tanong ko. Umiling si Grace. Matapos uminom ng tubig. Si Ken? Matipid nitong sagot. Sino naman yun? Curious kong tanong. Manliligaw mo ba? Si Hana. Umiling ulit ito at parang nalungkot ang mukha nito. Isa siyang lawyer. Kinukulit niya ako na umuwi ng China. Mahina nitong sagot. Parehas kaming nagulat ni Hana. What did you mean? Hinahanap ako ng biological father ko na isang Chinese. Sa katunayan nga niyan, ay last year pa ako kinukulit ni Ken. Noong nakaraang linggo ay nagpunta siya sa bahay ni Tito. Nalaman ko na lang kay Tita na muntik ng suntukin ni Tito si Ken. Alam mo na may galit pa rin si Tito sa pamilya ng totoo kong tatay dahil sa pananakit ito kay Mama. Sa mga mata ni Grace ay nababanaag ang malungkot at galit na emosyon. Anong plano mo ngayon? Tanong ko. Kailangan ko umuwi. Hindi muna ako pupunta sa pwesto ko. Nang matapos kumain ay ako na nagligpit ng aming pinagkainan. Lumabas ako ng pintuan nang makita ko may kausap na lalaki sa Grace. Napatingin sila sa akin. Si Hana naman ay nasa tabi ni Grace. Nagulat ako sa lalaki nang humarap. Shit na malagkit. Ang gwapo naman ng chinitong ito. Aryan, si Ken, yung ikinukwento ko. Pagpapakilala ni Grace sa akin. Wow, ang bango-bango pa. Nice to meet you, Aryan. Sabay lahad ng kamay nito sa akin. Nice to meet you din. Nginitaan ko ito ng matamis. Nang matapos magkamay ay nakita ko pang napapatingin si Hana sa lalaki. Para bang sinusuri nito ang tao. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang mga ito. Sinabay na rin si Hana sa lakad ng dalawa at sumakay sa itim na kotse na halatang mamahalin. Kumaway na lamang ako sa kanila at sinundan ng paningin ang papalayong sasakyan. Nang wala na sila ay tumalikod ako at ganoon na lamang ang tili ko sa gulat nang may mabunggo akong malapad na dibdib. Ano ba? Singhal ko sa lalaki na walang iba kundi ang bagong kapitbahay na umubos ng aming ulam. Napatingala ako dito. Nakita ko sa itsura nito ang napakadilim na mukha. Who's that bastard? Halata sa boses nito ang pagpipigil ng galit. Ano? Napakunot ang akin noo sa sinabi nito. Ano ko yung problema nito? Kaya aga-aga. Masaya ka pang nakikipag-usap sa gagong iyon. May pa-shake hands pa kayong nalalaman. Nalaki na lamang ang mga mata ko nang ma-realize ang pinagsasasabi nito. Si Ken ba ang tinutukoy nito? Anong problema mo? Nakapamewang kong tanong dito habang nakataas ang isang kilay ko. Ikaw ang problema ko. Sabay hila nito sa aking kaliwang braso at walang ano-ano ay ipinasok ako sa loob ng bahay namin. Napahiyaw ako at piniksa ang braso kong hawak nito. Namula ang mukha ko sa pagkainis sa taong ito. Wapong-gupo pa naman sana ako dito sa suot nitong white t-shirt at 6-pocket short na bumagay sa gandang katawan nito. Umuwi ka na! Singhal ko dito. Nakatitig lamang ito sa akin. Bumaba ang paningin nito sa buo kong katawan. Nahinto lamang sa akin dibdib at dumilim na naman ang muka. Shit! Mura nito at mabilis na hinawakan na magkabilang braso ko ng mahigpit. Takam-taka ako sa ginagawa nito. Teka, masakit ang braso ko! Napangiwi ako. Lumabas ka na naman na bahay na ganyan ang suot mo? Anong problema mo sa suot ko? Nakapajama naman ako at malaking damit. Inis ko dito.
Really? Nakapagngitian ka sa gagong iyo na walang suot na bra? Kulang na lang ay sakmalin ako nito sa galit na pagsasalita. Namilog ang aking mga mata nang ma-realize ang sinasabi nito. Napababa ang aking paningin at tumingin sa bandang dibdib ko. Halos lumuwa ang aking mga mata nang bumabakat pala ang dalawa kong nipples. Napasalampak ako sa pagkakaupo dito sa aming sala habang naaasar pa rin. Hindi pa rin ako makamove on sa nangyari ngayong umaga. Sa buong buhay ko, ngayon lamang ako napahiya ng todo dahil sa walang hiyang nipples ko. Kaasar talaga ang Alex na iyon. Napahilo tuloy ako sa aking namumulang braso. Walang hiya. Kung makagalit, kala mo close. Pati ang kawawang braso ko'y nadamay. Makakaganti din ako sa kurimaw na iyon. Kaysa walang magawa ay napagdesisyonan ko na lamang na maglinis ng bahay habang wala pa ang tanghali. Ayokong ma-stress sa mga nonsense na bagay dahil ayokong pumangit. Nagpatugtog ako ng K-pop para naman ganahan ako at ma-enjoy ang paglilinis. Nilaksan ko ang volume ng speaker dahil feel kong maging next member ng Blackpink. Nagpalit ako ng sando at cycling habang pinupuyod ko ng pataas ang aking buhok. Gusto kong magwala, sumayaw habang naglilinis. Wala sa hulog ang lyrics ko dahil wala naman akong alam sa Korean language. Importante, makasabay sa tunog. May pa-headbang pa akong nalalaman. Matapos kong mag-mop ay pawisan akong natapos. Nagpunas na rin ako ng ilang alikabok para naman kuminang ang mga abubot dito sa bahay. Sa totoo niyan, lahat naman ng aking kaibigan ay marunong sa gawaing bahay. Nagkataong mga busy lang sila sa kanilang trabaho pero iba sila yan. Once na magwalis ng bahay ay hihilata na ito maghapon. Hindi ko alam kung dahil mabilis itong mapagod or dahil anak mayaman ito at hindi talaga sanay sa gawaing bahay o sa tamang salita ay tamad. Ano na kayang ginagawa ng babaeng iyon ngayon? Baka nagwawala na iyon sa kakalinis. Napaka-reklamador pa naman noon. Pinatay ko na ang cellphone ko na nakakonekta sa speaker dahil nakaka-hyper ang bawat kanta na may sayaw. Nang matapos ay lumabas ako sa likod bahay para dalhin ang mop at mga basahan para aking labahan. Andito kasi kami naglalaba at nagsasampay ng mga pinaglabahan. Nakatuwad ako habang nagbabanlaw ng mga basahan. Saktong pagtayo ko ng diretso ay may nabangga akong matigas na bagay sa aking likuran. Mabilis ako napalingon. Ay, animal! Malakas kong tili sa sobrang gulat. Langhiya talaga dahil ang nakakainis lang naman na si Alex ang nandito. Did you enjoy it? Tanong nito sa akin ngunit ang mga matay nakapako sa aking katawan. Bigla akong nag-blush dahil pakiramdam ko pati kaluluwa ko'y nakikita nito. Ano naman kaya ang ginagawa ng lalaking ito? At kung makatingin sa akin ay kulang na lang ay kainin ako ng buhay. Ang gwapo sana nito kaso mukhang manyakis. Pero iba kasi ang paraan ng tingin nito sa akin. Para bang pati ako ay maaakit. Ay, langhiya. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito? Kandautal kong salita. I have my own ways to get here. Balo walang sagot nito. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Sa pagkakaalam ko, ay hindi naman tayo close para mag-usap. Mataray kong singhal dito. Tumaas ang sulok ng labi nito na para bang gustong matawa sa sinabi ko. Pwede ba? Kung wala kang magawa sa buhay mo, umuwi ka na sa inyo dahil marami pa akong gagawin. Tinalikuran ko na ito at kinuha ang basahan para isampay. Are you done? Marahas na napalingon ako dito. Ayaw talaga nito akong iwan dito. Ano na naman ba? Asar ko dito. I'm hungry. Napanganga na lamang ako sa lalaking kurimaw na ito. Nagugutom ito pero sa akin pa nagpunta. Sobra pa sa sobra ang kakapalan ng mukha nito. Hindi porket pinakain ko na kahapon ay makikikain na naman siya ngayon. Inubos na nga nito ang aming ulam at nakakahiya dahil hindi ako nakapagtira. Anong pakialam ko kung nagugutom ka? Mukha ba akong kaldero? Lumayas ka dito at baka magdilim ang paningin ko sa'yo. Nakabusangot na ang aking muka dahil sa kurimaw na ito. Diretso akong pumasok sa pintuan papasok sa aming kusina. Pero halos matumba ako dahil may biglang humawak sa aking maliit na bewang. Pinanlakihan ko ito ng mga mata. Hanggang dito nakasunod ka pa din? Bitiwan mo ako? Mabilis kong inalis ang dambuhalang mga kamay nito sa akin. Pati kamay, panghigante. Hey, easy baby. Don't get mad. I just want to eat. Do you cook now? Singkapal ng hollow blocks ang mukha nitong tanong sa akin. Seryoso ka? Makikikain ka dito? Tagagal na ani ko dito.
Grabe, sa tanang buhay ko ngayon lang ako naka-encounter ng taong makapalamuka para makikain. Yes, baby. Hindi ko aalis dito hanggat hindi ako kumakain. Baliwala nitong sabi sa akin. Pero bago pa ako makareact ay nilagpasan ako nito at pumunta sa sala. Umupo ito sa couch at feel at home na nanood ng TV. Hanep talaga ang kurimaw na ito. Daig pa sa Satanas. Wala na ako nagawa kundi ang maghugas na lamang ng kamay para makapagsimulang magluto. Dahil mukhang wala akong magagawa para palayasin ito sa aming pamamahay. Nagsalang muna ako sa rice cooker at kumuha ng mga recados para sa lulutuin kong ulam. Ang bala ko'y magsardinas at igisa ito at lalagyan ko na lamang ng talbos ng kamote. Wala akong pakialam kung magustuhan man ito o hindi ang aking lulutuin dahil once na magreklamo lamang ito ay pwede na siyang lumayas habang buhay. Isa pa, paborito ko ang ginisang sardinas na may talbos. After 30 minutes ay natapos din ako sa aking niluluto. Inayos ko na ang lamesa at hinanda ang plato at kubyertos. Nang matapos kong i-ready ang lahat ay nagugas ako ng kamay. Pasimple ko ding inamoy ang aking sarili. Shucks, hindi pa pala ako nakakaligo. Baka magreklamo ang kurimaw dito sa akin if ever mga may pawis ako. Pero napaisip din ako dahil kung magreklamo man ito ay baka hindi na ito muling manggulo sa payapang buhay ko. Kakain na! Tawag ko dito na hindi nililingon at umupo na sa upuan. Ipaparamdam ko sa kanyang hindi ko siya feel. Naramdaman ko na lamang ang pagpatay nito ng TV at ang marahang paglalakad nito. Humila ito ng isang upuan at mataman niya akong tiningnan. Napalunok tuloy ako ng laway. Pero bago ako makakilos ay napaawang na lamang ang aking labi nang lagyan ni Alex ang aking plato ng kanin. Matapos nun ay nilagyan niya rin ng kanin ng kanyang plato. Pati ba naman ang ulam ay ganun din? Hindi ko akalain na bukod sa makapal ang mukha nitong makikain ay may pagka-thoughtful din pala. Tahimik kaming kumakain pero tinalasan ko ang aking pakiramdam sa inihain kong ulam. Pero mali pala ang inaakala ko dahil mukhang sarap na sarap ito sa niluto kong ginisang sardinas. Ganun pa rin ang style ng kain nito. Para bang sasabak sa gera kung kumain sa lakas ng bawat pagsubo. Hindi pa ako nangangalahati pero ito ay nagsasandok na naman ng kanin sa rice cooker. Focus on your food, baby. Baka hindi ako matunawan. Ang sarap pa naman ang luto mo. Sabay subo nito ng kutsara. Mabilis ko isinarang aking bibig sa pagkakanganga dahil sa sinabi nito. Ibang klase pala talaga ang lalaking ito. Kaya inintindi ko na lamang ang sarili kong pagkain. Nang matapos ko maubos ang isang plato ng pagkain ay akma akong kukuha ng baso para uminom ng tubig. Pero mabilis pa sa kidlat na naibigay nito sa akin ng isang basong tubig. Here baby. Sabay abot nito sa akin. Para akong robot na inaabot ang baso kaya para akong lutang habang umiinom ng tubig. Pero ito ay parang sanay sa ginagawa. Ilang babae na kaya ang pinagsilbihan nito? Sa tingin ko ay parang hindi ito nauubusan ng babae base na rin sa itsura nitong mukhang playboy. Isang kaslap lang ay simot at malinis ang laman ng rice cooker, ganun din sa maliit na kaserola na pinaglutuan ko ng ulam. Wow, hanap talaga. Hindi pala mahirap maghugas ng pinggan kung ganito kalinis. Narinig ko na lamang ito na dumighay. Thank you, Lord. Napatingin ito sa akin sabay kindat. Ay, langiyang kurimaw. Siguro naman makakauwi ka na sa bahay mo dahil nakakain ka na. Tumitig ito sa akin, para bang may gusto pang sabihin sa akin. What? Reklamo ko. Kung tumitig talaga ito'y tagusan. My gosh, baka magulat na lamang ako, baka lumuwag na lamang ang aking panty. Okay, pinapauwi mo na ako eh. Thanks for the lunch. Sabay kaming napatayo. Bigla tuloy ako napatingala dito dahil sa sobrang katangkaran. Ano kayang height nito? Peste ka, Aryan. Pati ang tangkad nito'y pinansin mo pa. I like your wearing. It's very satisfying in my eyes. Only in my eyes, not for the others. You always makes me... Pabitin pa nitong salita na ikinapula ng aking muka dahil parang alam ko na ang susunod na salita nito. What? Tanong ko. Secret? Sabay kindat nito sa akin at ngumisi. Kitang-kita pa ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin na para bang model ng toothpaste. Langya talaga itong kurimaw na ito. Mabilis na ito naglakad at bago pa makarating sa pintuan ay humarap ito sa akin. Don't go anywhere, baby. I'll be watching you. Tumalikod na ito sa akin at narinig ko pa ang pag-lock nito ng pintuan. Napanganga na lamang ako sa kurimaw na ito. My gosh, kailangan ko na bang mangilabot dahil para na siyang stalker?
Diyos me, Marimar, kailangan ko na mag-ingat at baka member ito ng dugo-dugo gang. Matapos kong maligo ay napagpasyahan ko na labahan ang aking mga underwears. Kapag panloob na, ay aking kinukusot na lamang ang mga ito para hindi masira sa washing machine. Lalo na sa lahat ng aking isinusuot, ay tanging mga bra at panty ko lang ang mamahalin. Kaya ingat na ingat ako sa mga ito kapag nilalabahan. Ang iba ay regalo pa ni Lian sa amin mula sa ibang bansa kapag trip nitong mamasyal. Underwear at make-ups ang laging pasalubong nito sa amin. 7 diipit ang gamit ko para sa lahat kong nilabahan. Gusto kong kusa na lamang itong matutuyo ng hangin kaysa ang mag-dryer. Pumunta ako sa likod bahay para magsampay. Maganda kasi ang view dito sa likod dahil mapuno at maraming halaman at mas lalong mahangin na kailangan lalo na sa mga sinampay. Nang matapos ay mabilis na akong pumasok para pumunta sa aking kwarto. Bala ko ngayong matulog dahil bala kong bumalik ang beauty rest ko. Lalo na at nagpapahinga ako ngayon dahil hindi muna ako gagawa ng story para sa panibagong books. Mabilis ako napadapa sa aking malambot na kama. Nakasuot lamang ako ng malaking t-shirt at cycling. Ayos lang ang ganitong suotan ko dahil ako lang naman ang mag-isa dito. Ilang sandali lang ay nakatulog na ako. Nalimpungatan ako dahil may nagre-ring sa aking cellphone. Kinapa ng kanang kamay ko ang aking cellphone na nakapatong sa side table. Nawalang antok ko sa isang caller na hindi nakasave sa aking contacts. Hinayaan ko lamang ito hanggang sa mamatay ang tawag. Nagulat pa ako dahil naka-6 na missed calls na pala ito. Sinong Herodes ito? Kunot noo kong tanong sa sarili. Napatingin ako sa notification nang lumabas ang pangalan ni Hana sa aming GC kasama ng aming kaibigan. Baka malate na ako makauwi, Ate Aryan. Huwag mo na akong titira ng ulam. Okay, be. Hindi ako makakauwi ngayon dahil hindi pa tapos ang mission ko. Ani, Mika. Okay, sis. Ingat. Yun lang at wala ng ibang kasunod na message. Mukhang mga busy na ang mga beshi ko. Kumusta na kaya si Tanya sa kanyang trabaho sa amo nitong lumpo? Si Lian kaya? Anong powers na naman kaya ilalabas dito sa amo nitong si Drake? Sa tingin ko ay uuwi din agad itong si Lian. Si Grace kaya? Kumusta na kaya yun? Mukhang ang laki pa ng problema eh. Ang gwapo pa naman ang kasama nitong Chinito. Opang-opa ang dating pa naman. Ganun pa naman ang mga weakness ko. Ngunit biglang nag-flash ang mukha ni Alex sa aking balintataw. Isa pa iyon. Super gwapo nga kaso mukhang manyakis. Napabangon ako nang marinig ko ang pagtunog ng kidlat. Shit, mukhang uulan pa pala. Kaya dali-dali ako lumabas ng kwarto at walang pakialam sa itsurang patakbo na bumaba ng hagdan para lumabas sa likod bahay. Baka abutan ng ulan ang aking panloob. Dito ko na lamang isasampay sa aking kwarto at ihaharap sa electric fan. Pagpunta ko ng likod bahay ay ganoon na lamang ang gulad ko na magsimula ng umulan. Pero ang mas nakakawindang ay ang nawawala kong sinampay na underwears. Piste, nasa na mga yun? Hysterical ko. Iisang sampayan lang naman ang nandoon dahil dalawa kami ni Mika ang gumawa ng sampayan. Nagpalingalinga ako para hanapin ang mga iyon dahil medyo lumalakas na ang hangin at ang ulan. Na-stress akong napapakamot sa aking ulo. Pero bago pa ako masiraan ng bait ay may narinig akong kumakatok sa pintuan ng aming bahay. Malakas ang bawat katok nito na kulang na lang ay wasakin ang pinto ng kung sino mang baliw. Kaya dali-dali akong pumunta sa aming pintuan. Nang mapagbuksan ko ay gulat na napatingala ako sa isang taong kurimaw. Walang iba kundi si Alex na nakabusangot ang mukha. Why you took it so long to open the stump door? Salubong mga kilay nito sa akin. Ano na naman pinuputok ng butsi mo? Asar ko dito. Pero imbes na sagutin ako'y humagod na naman ang mga mata nitong daig pa sa manyakis. Animal talaga. Bakit ba naabutan ako ng kurimaw na ito na ganito ang suot ko? Pakiramdam ko'y lagi akong hubad sa kanyang paningin. Nakakailan na ito sa akin. Papasukin mo ko. Utos nito sa akin na akala mo'y kung sinong batas. At bakit? Mataray kong singhal dito. Maya-maya pa itinaas nito ang dalawang kamay at pinakita sa akin ang mga diipit kong mga bra at panty. Halos matanggal ang kaluluwa ko sa sobrang gulat. Paano napunta sa iyan? Naeskandalo kong sigaw. Mabilis pa sa 4:00 nakuha ko sa mga kamay nito ang mga iyon at kulang na lang ay maglaho na lamang habang buhay sa paningin nito. I called you several times but you didn't answer. Ilang sandali kong natigilan bago ko na-realize na ito pala ang taong panay ang tawag sa akin kanina. Ikaw pala yun? Paano mo nalaman ang number ko? It doesn't matter. Ang importante ay nakuha ko na ang undies mo. It's really cute by the way.
Nakangisi nitong sabi habang nakatitig sa akin. Nangamatis ang buo kong mukha sa pinagsasasabi nito. Hiyang-hiya na talaga ako. Okay, thanks. Mahina akong pasasalamat. Can I have a coffee? Tanong nito sa akin. Gusto ko sanang maasar dito ngunit pinili ko na lamang ang tumango dahil siya ang kumuha ng aking panloob. Hinayaan ko na lamang ito na pumasok sa kusina habang ako naman ay umakyat sa aking kwarto para isabit sa bintana. Itinuto ko muna sa electric fan para kahit papaano ay mabilis na mapatuyo. Ilang sandali lang ay bumaba na ako at dumiretso ng kusina. Ngunit ganoon na lamang ang simangot ko dahil imbis na magkape na ito ay nakaupo lamang ito at para bang inip na inip sa paghihintay. Hindi ka pa nagkakape? Tanong ko. I'm waiting for you. Casual na sagot dito sa akin ngunit ang mga mata ay para bang nagbabaga sa apoy. Gustuhin ko man itong tarayan ay hindi na lang. Ipagtitimpla ko na lamang ng kape nang makalayas na ito. Nilagpasan ko ito at kumuha ng tasa. Nagpakulo muna ako sa heater dahil wala naman kaming coffee maker dito. What's your coffee? Tanong ko. Black coffee and only just 1 tablespoon of sugar. Okay. Ilang sandali pa ibinigay ko na dito. Ako man tatalikod na ako'y nagulat ako nang hilahin nito ako sa aking braso at kisap mata lamang ay nakaupo na ako sa kandungan nito. You really smell so sweet. Mahinang bulong nito sa akin. Lahat ata ng buhok ko sa katawan ay biglang nagtayuan dahil sa kakaibang sensation na ibinigay. Teka, bitiwan mo ako. Not now, baby. You look so beautiful. Mapungay ang mga mata nitong nakatunghay sa akin. Gusto kong kumawala sa pagkakayakap nito sa akin ngunit kasintigas ng bato ang mga kamay nito. Bitiwan mo ako? Sure, but before that, I really want to die for your kiss. Pero bago pa ako makasalita, ay nagulat na lamang ako nang bumaba ang mukha nito sa akin. He's kissing me. No, my first. Ilang beses na ako na nagpapagulong-gulong sa pagkakahiga. Pasado 12:00 na ng hating gabi ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang makatulog. Hindi pa rin kasi ako makamove on sa nangyari kaninang tanghali sa akin. Ang walang hiyang kurimaw na si Alex, ninakaw niya ang aking first kiss. Hindi lamang iyon dahil hanggang ngayon ay ramdam ko pa din ang malambot at masarap nitong halik sa akin. Pero dapat ay magalit ako dito. Pero anong gayuma ang ginawa nito sa akin? Bagong kakikilala ko pa lamang sa kurimaw na iyon pero nakahalik na agad sa akin. Ako naman itong si Gaga, imbis na pigilan at sampalin ito ay para bang nagustuhan ko pa. Baka nga kala nito sa akin, easy girl. Napatalukbong ako nang wala sa oras. Ang syunga-syunga mo, Aryan. Huwag ka nalang magpakita sa kurimaw na iyon. Kausap ko sa akin sarili. Hindi ko nga namalayang umalis na sa bahay si Alex nang matapos itong ubusin ang tinimpla kong kape. Hanggang sa dumating na lang ng late si Hana ay para pa rin akong tulala. Mabuti na lamang at hindi na nagparamdam ang lalaking iyon nung dinner na at baka makita pa iyon ni Hana at asarin pa ako. At baka hindi ko na kayang harapin ang kurimaw na iyon. Diyos ko po, ayoko na siyang makita. Ilang minuto pa akong tulala hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako. Hanggang sa nalimpungatan na lamang ako nang mag-alarm ang aking phone. Sunday ngayon at routine na mag-jogging. Kahit pa puyat na puyat ako ay pinilit ko pa din bumangon. Tuwing Sunday kasi ang aming pagjo-jogging kasama ng aking mga kaibigan dito sa bahay. Pero dahil kanya-kanya silang busy sa buhay ay tsak kaming dalawa ni Hana na lang. Naligo muna ako ng mabilisan hanggang sa nagbihis lamang ako ng short sportswear at fitted sando na kulay puti. Habang naka-Nike white shoes. Hindi na ako nag-ayos ng mukha dahil papawisan lang naman din. Nakalagay lang sa kaliwang braso ko ang aking panali sa buhok para mamaya ay hindi sa gabal. Sinuksok ko ang aking cellphone sa armband holder sa aking kaliwang braso. Nang matapos ay lumabas ako para katukin si Hana. Hana? Marahang katuko sa pinto ni Hana. Ilang segundo lang ay nagbukas ito ng pinto at nakaredy na rin. Napangisi ako dahil same outfit pa kami at magkaiba lang ng kulay. Sa akin ay all white, sa kanya ay all black. Tara na, yaya ko dito. Noong kumpleto pa kami ay madalas 4 AM pa lang ay nag-uumpisa na kaming mag-jogging sa umaga at napakalayo ng aming nararating. Pero ngayon mag-aalas 5 pa lamang ng umaga. So sad naman te at dalawa lang tayo. Saad ni Hana. Kaya nga eh. Anyway, makakatakbo pa rin naman tayo ng sabay-sabay.
Ngisi ko habang patakbo na ng marahan. Palabas pa lang kami ng village at may mga kasabayan din kaming nagjo-jogging. Ang palagi namin pinupuntahan ay sa McBreeze Park. Isang kilalang park iyon at ang nagmamay-ari ay isa daw bilyonaryo. Masyadong malaki at malawak ang park na iyon at daig pa ang circle sa QC. Sa tinagal-tagal na naming nagjo-jogging doon ay never pa naming nakita kung sino mang mayaman tao na iyon. Ang nagkwento lang naman sa amin ay si Mika. Matapos ang 1 oras at 15 minutos na pagtakbo ay maliwanag na ang kapaligiran. Saktong nakarating kami sa McBreeze Park. Kapag ganitong weekends talaga ay napakadami mga tao para mag-jogging. Meron ding mga nagzuzumba at minsan pa ngay nakikisabay kami ni Lian sa mga nanay. Marami ding mga criminologist na dito nag-exercise at mga batang naglalakad. Hingal na hingal kami ni Hana habang napaupo sa isang bench. Grabe, kapoy! Tagaktak ang aking pawis habang pinupunasan ko ng aking palad ang aking noo. Bili muna ako ng tubig natin, ate. Tumayo si Hana. Tumango ako at tumukot ng 100 sa aking bulsa para ibigay dito. Wag na, te, ako na lang. Nakangiti ito sa akin at umalis na. Napatingin ako sa papalayong figura ni Hana. Nagagandahan talaga ako dito sa aming bunso. Masyadong mahinhin, magsalita at gumalaw. Pareha silang tatlo ni Tanya at Grace. Kami lang naman ni Lian ang medyo kakaiba ang takbo ng utak. Pero mas malala nga lang itong si Lian dahil parang hindi anak ng bilyonaryo kung umasta at para bang laking kalsada. Habang si Mika naman ay tinuturing namin na leader dahil bukod siya ang may-ari ng bahay ay sadyang magaling talaga ito. Pwede na nga siyang tumakbo bilang next president ng bansa. Naramdaman ko ang biglang paghangin ng malamig. Biglang nagtayuan ang aking mga buhok sa katawan. Nagpalingalinga ako dahil pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin, ngunit wala naman akong napansin. Dahil bukod sa maraming tumatakbo ay sobrang busy na ibang tao sa kanilang morning exercise. Diyos mio, may multo pa ba sa panahong ito? Mahina akong salita. Matapos ang ilang minutong paghihintay, nakita ko si Hana na papalapit na. Umiinom din ito ng mineral water habang may hawak na isang bottle na para sa akin. Inabot nito iyon sa akin. Thanks, bunso. Halos maubos ko ang tubig sa sobrang uhaw, kaya lalong nagsilabasan ang aking pawis sa katawan. Ano te, saan tayo mag-breakfast? Tanong ni Hana. Napansin ko din paubos ng tubig nito at pawis na pawis din katulad ko. Nagmoist pa nga ang eyeglasses nito na mabilis din itong pinunasan. Maya-maya na tayo mag-isip. Pahinga muna tayo. Grabe, sobrang pagod. Tumango lamang ito at ilang sandali lang ay masaya kami nagtatawa ng dalawa. Alam mo te, kanina ko pa napapansin ang lalaking iyon. Type ka ata, Ate Aryan. Nguso ni Hana sa aking likuran. Napakunatno ako sa sinabi nito kaya mabilis ako napalingon. Ngunit wala naman ako ibang napansin. Bukod sa maraming tao ay parang wala namang ibang nilalang na kahinahinala. Wala naman? Balik kong lingon kay Hana. Ay, nawala nga. Mabilis naman. Mukhang gwapo pa naman, Ate Aryan. Kanda haba-haba nitong leeg sa kakatanaw sa aking likuran. Huwag mo nang pansinin yun, baka namamalik mata ka lang. Natawa naman ito sa akin. Parang hindi ate, kasi kanina ko pa nga yung nakikita na nakatingin sa direksyon natin. Lalo na sa'yo. Gutom lang yan, tara na. Tumayo na ako at hinila ko sa braso si Hana. Naglakad lamang kami ng ilang minuto. Marami din kasing naka-install ng mga food court dito sa gilid ng park. Meron din namang mamahaling restaurant at minsan na kaming nakakain doon dahil sa libre ni Lian o ni Mika. Mukhang masarap dito, Ate Aryan. Nakagusto nitong turo sa isang restaurant. Kung dati ay ginagawa pa lamang ang building na iyon, ngayon ay naka-open na pala. Maganda at mukhang high class ang restaurant na iyon. Mukha nga, kaso mukhang mahal naman. Crisis tayo ngayon, Hana. Doon lang tayo sa tigbebentang lugaw. Sagot ko dito. Ay, sabagay. Wala pala tayong taga-libre ng yayamaning pagkain, te. Sinabi mo pa. Anyway, balik tayo doon kila Aling Nana. Sa Aling Nana ay ang aming kinakainan ng lugaw. Masarap kasi ang lugaw na iyon at suki na kami, lalo na at mura pa. Yun lang ang kaya naming mga hampas lupa. Ilang minuto pa kami naglalakad ay nakarating din kami. May napapatingin sa aming ibang kumakain ngunit baliwala na iyon sa amin ni Hana. Dahil mas lalo lamang kaming agaw pansin kapag kumpleto kaming 6. Lalo na kapag kasama namin si Lian at gusto pa naman noon, lagi ay siyang star sa amin. Umupo kami sa dati naming pwesto. Oh, kayong dalawa lang, mga ganda?
Lumapit sa amin si Aling Nena. Opo, busy sa work ang iba. Nakangiti kong sagot. Ganun ba? Sayang naman. Ganun ulit ba? Tanong ni Aling Nena. Ganun pa din po. Paano lang po ako ng 2 egg at hot chocolate. Sa akin din po, 2 egg at 3-in-1 na coffee. Singit ni Hana. Okay mga ganda. Natawa na lamang kaming pareho ni Hana. Pawisan na nga kami ay hihigo pa ng kape. Ilang sandali pa ay dumating ng aming pagkain. Magkatabi kami ni Hana at nakaharap sa labas na maraming tao. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang may marinig kaming nagbubulong ang mga tao. Oh my God, ang gagwapo nila. Totoo ba to? Para silang artista. Napatigil kami ni Hana at nagtaasan ng kilay. Ngunit binaliwala na lamang namin iyon at ipinagpatuloy ang pagkain. Can we join? Boses ng isang pamilyar na lalaki. Nabitin ako sa pagsubo at napaangat ng tingin. Nalaki at napangangako na mapagsino ang nasa aming harapan. Si Alex. Mukhang nagjo-jogging din ito dahil bakas din ang pawis sa damit nito at noo. Ang gwapo nitong tingnan. Para itong nangaakit ng babae sa sobrang hot. Ngunit napatigil ako nang makita ko ang isa nitong kasama. Sobrang laking tao din ito tulad ni Alex. Mukhang mas matured ito dahil balbasarado ang mukha nito ngunit sobrang gwapo. Nakapusod ang buhok nitong mukhang mahaba. Mas lalo ako nagulat nang makita kong nakatingin lamang ito kay Hana na ngayon ay para bang namaligno.